Wala namang garantiya talaga na isa diyan ay magiging working draft, or yung isa diyan ay yun ang lalabas na. Dadaan sa maigting na pagtalakay ng Kamara ang mga panukalang batas kontra political dynasties, kabilang na ang legislative measure na inihain ni House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III at Presidential Son Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na sinisilip ng ilang House minority members dahil sa umano'y loopholes. Pagtitiyak din ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, Chairperson ng House Suffrage and Electoral Reforms, hindi ang bersyon ng House Leaders ang garantisadong ipapasa ng kapulungan. Ito ay bagaman ang paghahain ng Anti-Political Dynasty Bill ay pagpapakita ng commitment ng House Leadership na gawing prioridad ang ganitong uri ng panukala. As to the finality, the final version that would be carried out by the committee, that would depend on the result of the discussion and would be decided upon by the committee as a whole. Giit ng ilang opisyal ng House Minority Bloc, hindi tinutugunan ng panukala ng House Leaders ang hinihiling na batas kontra political dynasties ng saligang batas. Anila, ang ideal na anti-political dynasty bill ay ang naglalagay ng maximum na limitasyon sa bilang ng mauupong magkakamag-anak. Sa ilalim ng legislative measure ng House Speaker at Majority Leader, maaari pa ring sabay-sabay na umupo ang magkakamag-anak sa magkakaibang antas ng pamahalaan. It's the reality na magkakapatid, mag-ama, mag-ina, mag-asawa, nasa isang congressional district, yung isa nasa congressional district. Yung isang kapatid nasa Senado, yung isang kapatid nasa distrito. Yung isa may dalawang magkapatid, and then yung isa nasa party list. That's the reality now. Now, is it being addressed by this bill? It's not. Substantially, is it really a genuine effort to get rid of political dynasties, to prohibit political dynasties as decreed by the Constitution? I say no, categorical no. Kailangan maging malinaw sa ating mga mababatas na hindi natin tatanggapin ang masyadong malabnaw na version ng isang anti-dynasty law. Giit pa ng mga ito kung ang bersyon ng House Leaders na panukalang kontra political dynasties ang tuluyang maisa sa batas, posibleng makwestiyon ang constitutionality nito sa Korte Suprema. Muli namang binigyang diin ng Malacanang na hindi dapat madaliin ang pagpasa sa panukalang batas na magtataguyod ng reforma sa politika ng bansa. Tamang pagdidebate, tamang pagbibigayan ng kanilang mga suggestion, opinion at saloobin ay dapat nadidinig, hindi minamadali. At sa ating pagkakaalam, kahit ang Senado ay may ibang version. Sa House ay up to 4th civil degree, sa Senado ay up to 2nd civil degree. So mas maganda po na maayos ito, hindi dapat madaliin, para pag ito ay naipasa, walang loopholes, walang gray area. Samantala, dumagdag na rin ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa mga nananawagang i-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4 na priority governance reform bills, kabilang na ang Anti-Political Dynasty Bill. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.